Shalom! Aking mga kapatid sa pananampalataya sa ating Rabbi Yeshua. Tayo naman po'y binigyang pagkakataon ng Rabbi na mangaral ng kanyang salita. At saan man po kayo naroroon, sa panig ng Pilipinas, sa panig dito sa Amerika, o saan man pa kayo mundo, naroroon mahal na Ama, pag inabot po kayo ng Facebook o kaya Messenger, kayo po ay binabati ng ating Rabbi ng magandang umaga at magandang gabi. Sana po sa aral na ibabahagi ng Rabbi, tayo po ay magkaroon ng tinatawag na pangunawa na mula sa Kanya. Na kung maapakan man po ang ating mga paa sa ating mga maririnig na conviction sa ating mga sarili, ito po sana ay huwag kayong magkaroon ng tampo sa inyong mga maririnig, kundi tayo po ay magpakumbabang loob. Natanggapin po natin ang aral po ng Rabbi ay aral ng isang kaibigan o aral ng isang kapatid o aral ng ama patungo sa anak sa kagustuhan ng ating Ama na maiwasto po ang ating buhay at mailigtas po ang ating mga kaluluwa sa tiyak na kapahamakan. Ang aral po ng Rabbi ay may pamagat na I was blind, now I see. Sabi po niya, ako ay bulag dati, pero ngayon, ako'y nakakakita. So talastasin po natin mga kapatid ang aral na ibinigay ng Rabbi na sana nga po ay makapagdagdag ng ating mga pananampalataya at dagdag ng kaalaman. At muli, tayo po ay maghanda ng ating mga maikling lapis at papel dahil nasusulat na ito'y mas mabuti at mas maganda kaysa sa mahabang memorya. Alam po ninyo, talasasin natin na ang salitang ito ay ating narinig na o nabasa kung maalala nyo ang kwento ng ang isang bulag ay pinagaling ng ating Rabbi. At ito ay ating mababasa sa aklat ni Yohanan o John. Ito ay kwento sa panahon ng ating Rabbi nang siya'y nangangaral dito sa lupa at nagpapagaling sa mga may sakit. Pero hindi po natin tatalasasin yung physical na bahagi ng ginawa ng ating Rabbi. Kundi tatalasasin natin yung other side ng ginawa ng ating Rabbi. Ito yung spiritual side at spiritual meaning ng ginawa niyang pagpapagaling at pagbibigay, pagsasauli ng paningin ng bulag na kanyang pinagaling. Ito po ay mababasa sa Yohanan chapter 9 verse 25. Ito po ay mababasa natin dito sa aklat ng ating ESNY, page 1271. Ito po ang sinasabi niya. Sumagot nga siya, meaning yung bulag. Kung siya'y makasalanan ay hindi ko nalalaman. Now, ito yung katanungan ng mga Pariseyo na tinatanong yung bulag kung sino yung nagpagaling sa kanya. At ini-insist ng mga Pariseyo na ang nagpagaling sa kanya ay isang makasalanan. Kaya ipinagtatanggol siya nung bulag na pinagaling ng Rabbi. Ang sabi niya, kung siya makasalanan, sabi niya ay hindi ko nalalaman. Isang bagay ang nalalaman ko, sabi nung bulag. Bagaman ako'y naging bulag, I was blind, sabi nung bulag. Now, sabi niya, ngayon, nakakakita na ako. Now I see. So dito po natin makikita mga kapatid na noong panahon ng ating Rabbi, mayroon siyang pinagaling na bulag. At sinabi niyang, he was blind, now he see. Pero ang bibigyan po nating context, yung kanyang pagkabulag noon at yung kanyang pagkakita ngayon in spiritual manner. Dahil kung tayo po ay mananampalataya sa ating Rabbi, mababasa po natin sa teksto na inahahalin tulad ng Rabbi ang pagiging bulag din natin nung panahon na hindi pa natin nakikilala ang ating Ama at Manunubos. Pero nang narinig natin ang salita ng Rabbi at tinanggap natin ang pagpapalang pananampalataya,
tayo daw ay nakakakita. Pero talastasin natin ang kwento ng panahon ng mga Israelita at hanggang sa panahon natin kung paano ang ginagawa ng tao kung sila'y nakakarinig ng aral at salita ng ating Ama. Maaaring mayroon din sa atin, kayong mga nakikinig o sa mga makikinig pa sa susunod na mga oras at mga araw. Baka sa inyo po ito, ang aral na maririnig ay inihanda exclusively sa inyo para maunawaan natin kung nasaan na ba tayo sa ating pananampalataya. Dahil bagamat tayo ay nananampalataya na supposedly, baka meron pa tayong hindi nakikita o tayo ay intentionally na hindi tinitignan ng isang bagay at tayo ay nagmamaang-maangang bulag. Talastasin po natin ano po. Now, dito po sa aklat ng Amos, ito po ang kahalintulad natin kung tayo po ay hindi nakakakita. Ito, Amos chapter 8 verse 12. Tingnan po natin, ano po? Aklat po ng Amos chapter 8 verse 12. Ito po ang sinasabi sa aklat ng Amos. Amos chapter 8 verse 12. Ito po sabi niya, sila'y magsisilaboy sa dagat, at mula sa hilagaan hanggang sa silanganan. Sila'y magsisitakbo ng paruot parito upang hanapin ang salita ni Amang Yahweh at hindi masusumpungan. Ito po ang kahalintulad ng panahon ng Rabay, panahon ni Propeta Amos at panahon natin. Nung hindi pa po tayo nakakilala ng salita ng Ama at tayo naghahanap ng katotohanan, tayo daw ay palaboy na naghahanap mula sa silanganan hanggang sa hilagaan. Tayo ay nagpaparuot parito. Hinahanap natin ang katotohanan ng salita. Katulad ko, ang dami kong pinasok na pananampalataya. Ako'y naging Katoliko, naging Iglesia ni Cristo, pinasok ko rin ang Jehovah's Witnesses, sinubukan ka rin pag-aralan ang ibang mga sekta ng pananampalataya. Pero at the end of the day, naawa ang Ama sa akin nang makita niyang gusto ko siyang makilala. Doon ko nakilala ang aking asawa na siyang nagpakilala sa akin sa pangalan ng Ama. Maaaring ganun din po kayo mga kapatid. Na sa dinami-dami ng mga pananampalatayang ating narinig sa panahon natin, bagamat tayo ay nasa asemblya na ng Ama, mayroon sa atin na mga pinapakinggang mga YouTube at kung ano-ano pang mga pananampalataya. Kung ganun po, tayo po ay mag-ingat sa ating mga pinapakinggan dahil tayo ay wala ring pinag-iba sa naghahanap ng katotohanan dahil ang kahalintulad din natin ay paruot parito at hindi tayo mapakali sa salitang ating naririnig dahil hindi natin mapagsino kung alin dito ang salita ng Ama. At ito po ay nakakatakot na kalagayan ng tao. Dahil hanggat hindi natin natatagpuan ang tunay na salita ng Ama, spiritually, tayo po ay bulag sa pananampalataya. Dito po natin matatalastas mga kapatid ko kung tunay nga ba na nananampalataya ka na or mayroon pa ring doubt sa puso mo dahil may kulang. Now, ang tanong, ano ang kulang na hinahanap mo sa pananampalataya? Hinahanap mo ba yung pananampalataya na magtutugma sa kagustuhan mo? O hinahanap mo ba yung pananampalataya na ang mga sinasalita ay hindi mag-iiba sa iyong pangunawa? O ang hinahanap mong pananampalataya yung talagang minsan nakukonvict ka dahil ito ay alam mong mali mong gawa at gusto kang baguhin ng salitang iyong narinig. Then masasabi mo na ikaw ngay nakatagpo ng katotohanan at unti-unti na nating nababanaagan ang tunay
na salita ng Ama. So dito po natin matatalasas ano po mga kapatid, kung tunay nga na tayo ba ay nakakakita na or tayo pa rin hanggang ngayon ay bulag sa pananampalataya. Sabi po niya dito sa aklat ng Isayas, ay may sinabi po ang ating propeta Isayas nung siya'y nangangaral po sa salita ng ating rabay, sa salita ng ating Ama. Isayas chapter 42 verse 8. Ito po ang sinabi ng ating propeta Isayas. 42 verse 18, kakusana. Ito pong sabi niya, makinig kayong mga bingi at tumingin kayong mga bulag upang kayo'y mga kakita. Now, sino ang tinutukoy dito at gustong paringgan sa salita ng Ama ni Propeta Isayas? Sino? Ang mga bingi. Now, sino yung mga bingi? Ang mga bingi ay ang mga nakakarinig sa salita ng Ama pero mga walang pangunawa. Sila yung mga bingi. At sino naman yung mga bulag? Yung mga bulag ay yung mga nakakakita sa himala, sa gawain at pagpapala ng Ama, pero hindi niya mapagsino kung ito nga ba'y mula sa Ama. Now, ito po yung nakakatakot sa buhay natin. Ano po? Dahil tayo ngayon ay nabubuhay sa dami ng mga naririnig nating kwento ng pananampalataya, hindi na natin mapagsino kung alin dito ang katotohanan. Dahil kung ano po yung ating pinakikinggan at pinananampalatayanan, it's either ito ang magbukas sa ating mga mata at tayo ay makakita, or ito yung magpanatili sa atin na maging bulag at hindi na tayo makakakita. Kaya anong sabi ni Propeta Isayas? Makinig kayong mga bingi at kayong mga bulag, sabi niya, tumingin kayo. Pay attention. Baka sakaling kayo ay makakita. Now, bakit ganito ang sinasabi ni Propeta Isayas? Dahil nang mangaral si Propeta Hosea, ito po ang sabi ni Propeta Hosea, ang sinabi ni Isayas ay bago dumating si Hosea. Ano po? Dahil dito si Hosea, dahil si Hosea ay nasa dulo ng mga aklat ng propeta dito sa King James Version. Hosea chapter 4 verse 6. Ito po ang sinasabi ni Propeta Hosea. Ito, chapter 4 verse 6. Sabi po niya, ang aking bayan. Now, ang tinatanong po, ang binabanggit po niya rito ay ang bayang Israel, na siyang nakakaalam sa kanilang Elohim at nakakaalam ng kanyang salita. Pero anong sabi ni Propeta Hosea? Ang aking bayan ay napahamak. Bakit? Dahil sa kakulangan ng kaalaman. Meaning, hindi na husto yung kanilang pangunawa. Bakit? Dahil maaari nang nangangaral ang kanilang mga propeta, ito'y hindi nila pinakikinggan at sila'y busy sa kanilang kanya-kanyang mga gawa. Now, tabi-tabi po, ano po? Baka meron din po sa inyo na habang nangangaral at nagbibigay ng kwento ang ating rabay, tayo naman ay hindi mapakali sa ating mga ginagawa. Kaya natapos na ang kwento ng rabay, walang natira sa atin. Bakit? Dahil hindi tayo napanatili sa pakikinig sa salita ng Ama at walang natira sa atin, kaya nagkulang ang ating mga kaalaman. Huwag naman sana. Bakit? Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman. Here we go. Alam po ninyo, napakaswerte po natin na sa araw ng Sabat ay magkaroon tayo ng pagkakataon na mapangaralan ng ating rabay. Totoo nga po, narinig po natin ang sinabi ng ating Deacon Romano na
sa loob ng 6 na araw, iningatan tayo ng Ama. Now, kung tayo po ay nakikinig sa aral na ito, meaning tayo po ay buhay pa. Alam po natin kung bibilangin natin ang statistika kung ilan ang namatay for that 6 days, 100,000. Pero mapalad po tayo, hindi po tayo nasama. Ano po? At ang pagkakataong ibinibigay sa iyo ng Ama na makinig ngayon ng kanyang salita is a blessing. Kaya talasasin natin dahil sabi niya, kung ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, anong sabi ng ating Ama na ipinahiwatig kay Hosea, akin namang itatakwil ka upang ikaw ay wag maging saserdote ko. Yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Elohim. Now, hindi dahil hindi mo alam ang salita ng Ama. Ang payo na ito ay galing kay Propeta Hosea sa kanyang bayang Israel. Hindi sinasabi ni Hosea na hindi alam ng bayang Israel ang salita ng Ama. Alam nila. Ang punto, sabi niya, kinalimutan nila ang kautusan ng kanyang Elohim, ng kanilang Elohim. Now, tayo po na nakikinig, wala kayong excuse, ano po? Dahil hindi po ako nagkulang na ginising ng ating rabay para mangaral tuwing Sabado. Hindi po tayo nagkulang. Sabi nga ng asawa ko kanina, kung minsan inaabot ako ng 1:00 ng madaling araw. Gigising ako alas 6:30 ng umaga uli para mangaral uli sa men's ministry. Pero hindi po ako nagkulang. Dahil hindi nagkulang ang rabay na magbigay din siya ng aral. Sabi ko nga po sa inyo, pagkatapos po ng Sabado, Linggo pa lang tinatanong ko na ang rabay kung anong kanyang bibigay na aral. Sometimes last minute kung magbigay siya ng aral. Actually, kanina ko lang ginawa ang aral na ibinigay niya. Ito yung aral na binigay niya ngayon, kanina ko lang ginawa. Kaya sabi niya, yamang ikaw ay lumimot sa kautusan ng iyong Elohim. Anong sabi niya? Akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. Ito po yung nakakatakot. Ano po? Alam niyo po, one thing na tayo'y maging bulag sa ating mga buhay. Pero another thing po, kung idadamay natin ang ating mga magiging anak at mga magiging apo na bulag, na mabubuhay dito sa lupa. Yung kabulagan po natin sa salita ng Ama, yun po ang tinatanong dito at pinag-uusapan. Dahil kung tayo po ay hindi makikinig sa oras na ito, probably this is your day, kapatid, na makinig ka sa salita ng Ama. Bakit? Ito ang sinasabi ng Propeta Jeremias. Dahil kung may aral na ibinigay si Propeta Jeremias sa atin, yung katigasan ng ulo ng bayang Israel nung siya'y nangangaral. At ito rin marahil nagiging kalakaran sa ating panahon. Ito ang sinabi ni Propeta Jeremias sa bayang Israel, nang hindi sila nakikinig sa aral na ipinaparating ng ating Ama sa Kanya. Maaaring meron din sa inyo, ano po? Huwag po sana. Jeremias chapter 4 verse 22. Ito po sabi ni Propeta Jeremias. Sapagkat ang bayan ko ay hangal. Alam po ninyo, ang salita pong hangal sa English ay foolish. Tayo daw po ay hangal. Pag sinabing mahangal ay walang halaga. Pag sinabing tayo ay walang halaga, pwede tayong ikumpara sa yagit. Tayo daw ay walang halaga sa harapan ng Ama. Bakit? Tayo ay hangal. Bakit? Anong sabi ni Amang Yahweh? Hindi nila ako nakikilala. Imagine ninyo. Now, pag sinabing hindi nakikilala, meaning hindi nila nakikilala si Amang Yahweh totally bilang isang Ama at Elohim. Kilala nila siya bilang Elohim. Pero hindi nila alam, supposedly, ang kalakhan ng pagmamahal ni Amang Yahweh sa kanila at ang kanyang kadakilaan. Maaaring sa atin, hindi pa natin
ano tawag dito, naunawaan kung ano yung magagawa ni Amang Yahweh sa buhay natin. Alam po ninyo, noon pong ipinabatid ng aking asawa yung nangyayari kay Geraldine, wala po akong naramdamang takot o naramdamang kaba. Dahil ang nararamdaman ko noon pagod lang yun ni Geraldine. Nang malaman ko na siya'y mag-undergo ng mayroon siyang aneurysm, nalaman ko na siya magkukoil, tinatanong ko ang ating ama kung ano yung mangyayari kay Geraldine, pero wala akong maramdaman na mangyayari sa kanyang masama. Natakot lang ako nang marinig ko na 4 yung aneurysm ni Geraldine. Kaya ang sabi ko kay Amang Yahweh, sabi ko, alam ko na mag-i-intervene ka sa gagawin mo kay Geraldine. Huwag mong hayaan, Amang Yahweh, sabi ko, na mapulaan ang iyong napakadakilang pangalan, sabi ko, dahil ang mangyayari kay Geraldine ay pagpapala mula sa iyo. Yun po aking naramdaman kay Geraldine. Dahil alam ko kung gaano dakila si Amang Yahweh at kung gaano yung kanyang kapangyarihan. Ganun po ang gustong ipaalam sa atin ng ating Ama. Hindi lang po natin dapat kilalanin si Amang Yahweh sa pangalan, kundi kilalanin natin kung sino siya at kung ano yung magagawa niya. Then and only then natin siya makikilala. Dapat makita natin yung kanyang himala, maramdaman natin yung kanyang pagpapala, makita natin sa mga kapatiran na tayo ay sama-samang nananalangin sa iisang kapatid dahil nasa atin ang pagmamahal ng ating Ama at pagmamahal ng ating Rabay. Nasa oras ng ating mga kabagabagan, hindi po natutulog ang Ama. Tandaan po ninyo, hindi po natutulog ang Ama sa oras ng ating mga kabagabagan. Ipinangako po niya sa atin na tayo'y hindi niya pababayaan, hindi niya iiwanan sa oras ng ating mga kabagabagan. Narinig ng Ama ang daing ng ating kapatid na si Carolina. At alam ko, ngayon pa lang, nagpadala na ang Ama ng tulong sa ating kapatid na Carolina para maibsan yung nararamdaman niyang lungkot at pag-aalala. Ganun po ang Ama sa atin. Kaya dapat natin siyang makilala. Pero ang bayang Israel, sabi ni Amang Yahweh, hindi nila ako nakikilala. Sila'y mga mangmang na anak. Alam po ninyo, kung minsan, mararamdaman po natin yung galit, tampo ni Amang Yahweh sa kanyang mga salita. Nung sabi niya sa bayang Israel, sila'y mga mangmang na anak at sila'y walang unawa. Totoo po. Nakita natin ang kwento ng bayang Israel. Paulit-ulit na ipinapangaral ito ng Rabay para hindi sana natin tularan balang araw. Ano po? Dahil kung narinig na natin ang kwento, ipinaunawa na sa atin ng Ama, and yet, ayaw nating tanggapin at ayaw nating unawain at intindihin, tayo pa rin po ay mga bulag sa kanyang mga salita. Ano po? Tayo ay mga bingi sa ating mga naririnig dahil wala tayong pangunawa. Sila'y pantas sa paggawa ng masama. Eto tayo. Pantas tayo sa paggawa ng masama. Hindi tayo pantas sa salita ng Ama. Tayo'y mangmang sa salita, pero pantas tayo sa paggawa ng masama. Ngunit sa paggawa ng mabuti, sabi ng ating Ama, ay wala silang kaalaman. Dahil hindi nila kilala ang ating Ama at Elohim. Now, tayo din pa ay magagawa o magagaya sa bayang Israel? Tayo pa rin ba ay magiging bulag sa ating mga kinakasadlakan at ayaw nating makakita? Ang mga salita ba na ating naririnig ay hindi sapat para tanggalin yung pagkakatakip ng ating mga mata sa ating pagkakabulag? Wag naman po sana. Ano po?
Wag naman po sana. Dahil kung ganito ang magiging kalagayan natin, hindi natin kinikilala ang ating Ama at Elohim. Nagiging mangmang tayo sa kanyang mga salita dahil ayaw nating umunawa. Ito nakakatakot po. Ano po? Dahil wala kayong excuse na hindi nyo naririnig. Wala kayong excuse na hindi nyo nababasa. Ano po? Ang ASNY ay ibinibigay na libre sa inyo. Wala kayong excuse. Balang araw, mabibigyan kayong lahat dahil magpapagawa tayo next year, Father Yah willing. Yung mga wala pa, mabibigyan. Wala din naman kayong excuse na hindi nyo pagkakarinig. Kaya wag nyong sabihin na hindi nyo kilala si Amang Yahweh dahil nung nakarang, I believe, 2 weeks ago, nangaral ang ating rabbi. Anong sabi niya? It is about time to know Father Yah. Yun pong aral niya minsan. Panahon na daw para makilala natin si Amang Yahweh. At nangaral po siya about that. Wala po kayong excuse. Balikan po ninyo 2 weeks ago. Hanapin ninyo ang pamagat na it's about time to know Him. Para makilala natin, makilala ninyo kung sino si Amang Yahweh. Dahil after this, at hindi tayo matuto sa mga aral na maririnig natin. Ito ang sabi ni Amang Yahweh. Pag magpapatuloy tayong magbubulag-bulagan sa ating pananampalataya, pag ayaw nating tanggapin kung gaano ang pagpapala ni Amang Yahweh sa atin at we take it for granted. Ito ang sinabi ng ating Ama. Deuteronomio chapter 28 verse 28. Ito po. Wag naman sana. Di ba rin 28 verse 28? Sasaktan ka ni Amang Yahweh ng pagkaulol at ng pagkabulag at ng pagkagulat ng puso. Now, hindi sinabing bubulagin ka ni Amang Yahweh physically. Hindi po. Bubulagin ka ni Amang Yahweh sa kanyang salita at sa kanyang pagpapala. Bakit? Hindi na ipaparating sa iyo ang kanyang mga salita. Hindi mo na mararamdaman ang kanyang pagpapala. Bakit? Kasi kinalimutan mo siya na nagbigay sa iyo ng kanyang mga salita. Then 29, ikaw ay mag-aapuhap sa katanghaliang tapat na gaya ng bulag na nag-aapuhap sa kadiliman. Now, imagine po ninyo, na sa pang-araw-araw nating buhay, wala tayong guide kung paano gumawa ng mabuti. Yun po yung nakakatakot. Nasa pang-araw-araw nating buhay kung tayo po ay binulag ng Ama dahil sa katigasan ng ating mga puso. Paano po tayo mabubuhay sa isang araw na walang pagpapala ni Amang Yahweh? Now, alam po natin ang kwento, ano po? Hindi ipinangako kahit kanino ang bukas. Sa oras pong ito, hindi po natin alam kung tayo po'y makakatapos ng kanyang salita or pagkatapos ng kanyang salita ay gigising pa tayo bukas ng umaga. Wala po nakakaalam. Hindi po ipinangako ni Amang Yahweh sa atin. Pero tayo ay umaasa na dahil sa kanyang awa, makikita natin ang umaga. Yun po ang ating pag-asa. Hindi po ipinangako ng Ama, pero sa ating pangunawa sa Kanya at pagkilala sa Kanya, dahil sa Kanyang awa, makikita natin ang umaga. Yun po yung ating dapat pagkilala sa Kanya. Yung mga nakakaramdam ng anumang kabagabagan sa buhay, ang ating pag-asa ay tutulong si Amang Yahweh sa oras ng ating mga kabagabagan. Yun po yung ating pag-asa. Dahil ganun po natin siya nakikilala. Ganito po dapat ang ating pagkilala sa ating Ama. Ganito dapat natin nakikita ang kanyang pagpapala. Hindi po tayo mga bulag, mga kapatid ko. We were blind. Once blind. Pero ngayon sana, tayo ay nakakakita. Maliban na lamang po, sabi ko nga po, kung mananatili tayong mga bulag sa ating pananampalataya. Alam niyo kung bakit? Ito ang sinabi ng ating propeta Isaias.
Isaiah 42 verse 19. Ito po sabi niya. Isaiah 42 verse 19. Ito po ang sinabi ni Propeta Isaias. Sino ang bulag kundi ang aking lingkod? O ang bingi na gaya ng aking sugo na aking sinusugo? Sino ang bulag na gaya niya na nasa kapayapaan sa akin at bulag na gaya ng lingkod ni Amang Yahweh? Sino daw ang bulag na kagaya ng lingkod ni Amang Yahweh? Sino ba ang mga bulag? Hindi ba tayong mga lingkod? Katulad ng lingkod ng bayang Israel nung panahon nila? So ang kanyang sinesermonan dito mga kapatid, hindi yung mga tagalabas, kundi yung mga nasa loob ng kanyang asimblya. Nasa loob ng kanyang bayan ang kanyang sinesermonan. Hindi po tinitignan ng Ama na binibigyang sermon yung mga nasa labas ng kanyang asimblya. Hindi po. Tayo po na nasa loob ng kanyang asimblya. Tayo daw ba'y mga bulag? Mga bulag in the sense na nakikita natin supposedly ang pagpapala ng Ama at kung ano yung kanyang mga gawa, pero hindi natin maunawaan at hindi tumimo sa puso natin ang kanyang dakilang pagpapala. Yun po yung yung nakikita ng Ama sa atin kung hindi natin mapagpiho ang kanyang pagpapala. Kaya nang dumating ang ating rabay sa panahon ng mga apostol dito sa Bagong Tipan, ito po ang sinabi ng rabay. Marcos chapter 13. Sabi po ng ating rabay, sa panahon natin, dahil ang aral ng rabay ay sa panahon natin, ito, Marcos chapter 13, verse 14 and 15. Ito ang sinabi ng ating rabay. Hindi na panahon ito ng mga Israelita, ano po? Panahon na ng rabay sa kanyang pangangaral. Meaning, mas malapit sa ating panahon. Marcos chapter 13, verse 14 and 15. Marcos chapter, not Marcos, Mateo kakusana, not Marcos, but Mateo. Mateo chapter 13. Ito po, ang sabi ni Apostol Mateo. 13, verse 14 and 15. Ito po sabi niya. Kaya't sila'y pinagsasalitain ko sa mga talinghaga. No. Tataas ko sa verse 13. Sapagkat nagsisitingin ay hindi sila nangakakakita at nangakikinig ay hindi sila nangakaririnig ni hindi sila nangakakaunawa. Now, ito na yung panahon ng ating rabay. Ito yung panahon ng pinapangaralan niya ang mga Sanhedrin Council na silang nagsasabing kilala nila ang kanilang Ama at Elohim at alam nila ang kanyang salita. Mga Sanhedrin Council ito yung mga nagpro-prowess na kilala nila si Amang Yahweh at sila yung nakakaalam ng kanyang mga salita at kautusan, silang nagsasabi. Pero nang dumating ang rabay, na sinasabing siya ang ipinadalang bugtong na anak ng Ama, narinig nila, pero sila yung mga naging bingi. Nakita nila ang mga ginawang himala ng ating rabay, pero hindi nila nakita. Bakit? Dahil wala silang pangunawa. Huwag namang mangyari sana sa atin na bagamat tayo ay tumanda na sa pananampalataya o narinig natin ang salita ng Ama, pero kulang pa rin tayo sa pangunawa. Huwag naman po sana. Ano po? Yun po yung nakakatakot. Dahil sinabi ng rabbis doon sa Revelation, sabi niya, dahil ikaw ay hindi malamig, hindi naman mainit, ikaw ay malahininga, isusuka kita. Bakit? Alam natin ang kanyang salita, pero hindi natin napag-uunawa. Yun po yung nakakatakot. At hindi natin nakikita ang kanyang pagpapala.
Kaya sabi ng ating rabay, sila'y may paningin pero hindi sila nakakakita. Sila'y nakikinig pero hindi sila nakaririnig o nakakaunawa. Bakit? Dahil natupad sa kanila ang hula ni Isaias. Mateo chapter 13 verse 13 to 15. Ano hula ni Isaias? Na sinasabi, sa pakikinig ay inyong maririnig at sa anumang ay hindi ninyo mapag-uunawa. Ouch. Wala po sana sa atin na sa dami ng ating mga narinig ng aral, sa tagal ng aral na ipinapangaral ng rabay tuwing Sabath, wala po tayong napag-uunawa. At sa pagtingin ay inyong makikita at sa anumang ay hindi ninyo mamamalas. No, anong ibig sabihin ng rabay? Inyong makikita pero hindi ninyo mamamalas. Again, makikita natin yung mga himala pero hindi natin mapagpiho kung ito nga ba'y himala o gawa ng mga doktor. Tanong na lang natin kay kapatid na Geraldine. Yung nangyari ba kay kapatid na Geraldine, gawa ni Amang Yahweh o gawa ng mga doktor? Itataas ko ang kamay ko. Ako'y nananampalataya na ito'y gawa ni Amang Yahweh. Pero sa mga kapatiran natin na kulang sa pangunawa, baka sabihin nila at ilagay nila sa kukote nila, ito'y gawa ng mga doktor. Then, natupad sa inyong hula ni Propeta Isaias. Nakita ninyo, pero hindi nyo namalas. Yun po yung pagkakaiba, Dahil ako mismo, pinapangaral ko sa aking mga anak, sa aking asawa, lahat ng dumarating sa amin ay pagpapala mula kay Amang Yahweh. Hindi ko inaamin, hindi ko ipinapangalandakan na ito'y gawa ng aming sariling mga kamay o gawa ng tao. Hindi po. Lagi kong ipinapangalandakan, ito'y pagpapala galing kay Amang Yahweh. Ganon po dapat yung ating mga maging pangunawa. Verse 15. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito. Ito yung dahilan kung bakit hindi natin mapagtanto at maunawaan ang salita ng ating Ama. Bakit mas gusto nating maging bulag kaysa yung tayo'y makakita. Bakit? Verse 15. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito. Alam po ninyo, ako po'y nangangaral na since 1998. Meaning ako po'y pastor na for 25 years. Pero marami na akong nakita ng mga kapatid na nakawala sa pananampalataya. For 25 long years na ako po'y nangangaral sa salita ng Ama. Mas marami po yung akong nakita na mga nangawala sa pananampalataya. I'm praying and hoping na dumami yung mga kapatiran po natin na mananampalataya. Dahil sabi niya, kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap na makarinig ang kanilang mga tainga, kanilang ipinikit ang kanilang mga mata. Baka sila'y mga kita ng kanilang mga mata at mga karinig ng kanilang mga tainga at mga kaunawa sa kanilang puso at muling mga baliklog at sila'y aking pagalingin. Ito ang dahilan kung bakit bumaba mula sa langit ang ating rabay. Para tawagin yung mga bingi at akayin ang mga bulag. This is the reason why bumaba dito sa lupang ating rabay. Itong dahilan kung bakit nangasaba ang mga apostol. Ito ang dahilan kung bakit nangasaba ang kanyang mga lingkod bagamat wala silang bayad dito sa lupa. At ito rin ang dahilan kung bakit tayong mga pastor at mga pastor natin at mga deacon ay nangangasaba. Dahil ito yung gawaing ibinigay ng ating rabay sa atin. Huwag naman po sana tayong maging katulad ng pinangaralan ng rabay. Nakumapal na yung puso natin at hindi na natin mapag-uunawa. Bakit?
Ito uli, Isaiah 59 verse 10. Isaiah 59 verse 10. Ito po, uli ang sabi ni Isaias. Isaiah 59 verse 10. Kami nagsisi ka pa sa bakod na parang bulag. Ito na si Isaias. Oo, kami nagsisi ka pa na gaya na walang mga mata. Kami nangatitisod sa katanghaliang tapat na gaya sa gabi. Sa gitna ng mga malakas, kami parang mga patay. Now, ito po yung katungkulan o kinahihinatnan ng isang lingkod ng Ama, tinawag sa pananampalataya, pero patuloy na nagiging bulag. Katulad po nila ay mga bulag na nagsisika pa sa bakod. Nagsisika pa sa katanghaliang tapat na gaya sa gabi. Sa gitna ng mga malakas, meaning sa gitna ng mga kalaban at mga unos sa buhay. Yung mga nararamdaman nating mga unos, bagamat ito'y napakaliit supposedly, pero ay nagiging malaki. At ito'y nagiging mas malakas sa atin. Bakit? Dahil hindi tayo nananampalataya sa pagpapala ng Ama. Huwag naman po sana Huwag naman po sana. Huwag naman po sana. Kaya sabi dito sa Mateo, puntahan natin ang Mateo. Alam po ninyo nung panahon ng mga apostol, nang nakikinig ang mga apostol, may sinabi ang rabbi. Mateo chapter 15. Nang nangangaral ang rabbi sa pamamagitan ng mga talinghaga, may sinabi yung kanyang mga alagad. Chapter 15, verse 15. Sabi niya, at sumagot si Pedro, meaning si Kepa. Sinabi sa kanya, meaning sinabi sa rabbi, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga. Now, talasasin po natin kung anong sinabi ng ating rabbi kay Pedro. At sinabi ng rabbi kay Pedro, kayo baga namay, wala pa ring pag-iisip, meaning wala, pati ba kayo walang pangunawa? Now, ang mga alagad na ito ay kasama ng ating rabbi. Nangangaral siya na kasama nila. Pero most of the time, nagtatanong yung mga alagad sa kanya. At kailangan niyang ipaliwanag uli. Kaya dito sa kwentong ito, nang nagtatanong uli si Pedro, nung sinabi ng rabbi, pati ba kayo'y wala pa ring pangunawa? Wala pa ring. Meaning, until now, wala pa kayong pangunawa. Yun ang sinasabi ng ating rabbi sa kanyang mga alagad. You mean to say, until now, wala pa kayong pang-anawa? Yun ang sinasabi ng rabbi. Bakit? Dahil probably hindi nila binibigyang diin ang mga salita ng rabbi. Eto ang nangyayari sa atin kung ipinagkikibit, balikat natin ang mga aral na ating naririnig kapag araw ng pagsamba o araw ng Bible study or kung may panahon tayo na makinig sa aral. Now, hindi niya na masisisi yung mga nangangaral. Ano po? Kasalanan na ninyo. Dahil ang pagkakataong ibinigay ng Ama sa atin, baka hindi natin alam, this is the day na ibinigay ng Ama. Alam niyo po kung bakit? Ito po ang sinasabi dito sa aklat ng Isaias. Ito. Ito po ang sinabi dito sa Isaias. Isaias chapter 55 verse 6. Isaias uli. Isaias 55 verse 6. Ito po ang sinabi dito sa Isaias.
55 verse 6, sabi po niya, inyong hanapin si Amang Yahweh samantalang siya'y masusumpungan. Meaning kapag naririnig nyo, hanapin natin daw. Ha? Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Now, wala kayong excuse. Naririnig natin ang aral ng Ama, meaning malapit pa si Amang Yahweh sa atin. Ha? Hanapin daw natin samantalang siya masusumpungan. Pag naririnig natin ang kanyang tinig, meaning siya'y malapit. Now, wag po nating hintayin na hindi na natin marinig ang ating Ama. Wala po tayong excuse. Alam niyo po kung bakit? Eto. Salmo chapter 73 verse 22. Ito po ang sabi dito sa Salmo. Salmo chapter 73 verse 22. Ito po ang kahalintulad natin kung inaayawan natin ang katotohanang magpapatanggal sana sa ating pagkabulag o magtatanggal sa ating pagkabulag. Mga awit chapter 73 verse 22. Sa gayoy naging walang muwang ako at musmus. Ako'y naging gaya ng hayop sa harap mo. Meaning, kung wala akong pangunawa, sabi ni David, ako'y walang muwang at musmus. Ako ay parang hayop sa harap mo. Can you imagine that? Ano bang pagkakaiba natin sa hayop kung tayo'y walang pangunawa at tayo ay walang kaalaman? Wala po tayong pinag-iba. Ano po? Wala tayong pinag-iba sa mga hayop. Itong sinasabi ni Haring David. Kaya sabi dito sa Roma chapter 10 verse 3, eto puntahan natin sa Apostol Saulo. Nang mangaral siya sa mga taga-Roma, itong sinabi ni Apostol Saulo. Napika din si Apostol Saulo sa kanyang pangangaral sa mga taga-Roma. Tingnan natin yung kanyang salita dito. Chapter 10 verse 3. Nung sabi niya, chapter 10, verse 3, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Ama, because of their ignorance, sabi ni Apostol Saulo, sa hindi nila pagkaalam, because of their ignorance. Now, magkaiba po yung ignorance sa innocent. Ano po? Yung ignorance sa ka-innocent, magkaiba po. Yung innocent talagang walang alam. Yung ignorant, mayroon, pero hindi niya iniintindi. Meaning, hindi niya binibigyang diin. That is the meaning of pagkakaiba ng ignorant. Hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Ama. At bakit? Dahil sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila. There you go. Pumapasok na naman yung ating sarili. Maaaring ang ating mga naririnig ay hindi ayon sa ating mga pangunawa. Maaaring yung ating mga pangunawa sa mga bagay-bagay ay hindi ayon sa sinasalita ng lingkod ng Ama. At ito'y taliwas sa atin ng natutunan ng aral. That's the reason why bakit hindi natin mapagtanto kung sino ang nangangaral sa atin na lingkod ng Ama. Yung atin pang dating pangunawa o ang ipinadala ng Ama na mangangaral sa atin para ituwid ang ating mga buhay para sa ikaluluwalhati sa pangalan ng ating Rabbi Yeshua. Yun po yung pagkakaiba. Ano po? Kaya pa maaaring hindi natin mapagtanto. Kaya sabi ng Apostol Saulo, dahil sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Ama. Yun po yung nakakatakot. Yun pong isipin natin na mas marunong tayo dun sa nangangaral. Yun pong isipin natin na mas tama yung ating pangunawa kaysa sa mga nagpapaliwanag na pinadala ng ating rabay. Yun po yung nakakatakot dahil wala pong makakatanggal sa piring ng ating pagkabulag. Dahil kung ang salita ng Ama ay hindi magtanggal sa piring na nasa ating mga mata, sino ang makapagtatanggal?
Maalala ko na naman ang ating kapatid na si Carlito. Sabi nga niya, kapatid na Carlito, kung hindi tayo maiwawasto at maitatama ng salita ng Ama, nobody can. Tama po. Kung ang Ama na kumakatok sa ating mga puso, at nagpapaliwanag sa atin, naririnig natin, and yet, hindi tayo makunbig sa kanyang salita, sino magpapatutuo sa atin? Anong pruweba ang makapagbibigay sa atin para mabago yung ating kaisipan? Sabi ni kapatid na Carlito, wala. Ako din po ay nananampalataya, wala. Kaya dahil sa pangunawang ito, ito ang sabi ni Saulo sa pangalawang Korinto, chapter 4, verse 4. Ito ang sinabi ni Saulo. 2 Corinthians, chapter 4, verse 4. Ito ang sabi niya. Na binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng mabuting balita ng kaluwalhatian ni Mesias na siyang larawan ng Ama at Elohim. Ano raw yung mangyayari? Dahil sa hindi mo pagtanto sa salita ng Ama, ikaw daw ay binulag ng tinatawag na Diyos ng sanlibutan. Now, alam natin kung sino ang Diyos ng sanlibutan o tinatawag nilang nagmamay-ari ng sanlibutan. Kilala po natin kung sino po yung kinikilalang Diyos ng sanlibutan. Ano po? At dahil sa hindi nila pagkilala sa kadakilaan at kapangyarihan ng Ama, sa sanlibutan sila. Kaya hindi sumilang sa kanila ang kaliwanagan ng magandang balita. Meaning hindi nila mauunawaan ito. Marinig man nila. Yun po yung nakakatakot. Ano po? Kaya, ang sinabi ng ating rabbi dito sa John, chapter 9, verse 39, ito, ang ating rabbi na ang nagsasalita dito, 9:39, Yohanan. Dahil sa nakita ng ating rabbi nung siya narito sa lupa, itong sinabi ng ating rabbi, chapter 9, verse 39. At sinabi ng ating Rabbi Yeshua, sa paghatol ay naparito ako sa sanlibutang ito. Now, for what reason? Upang hatulan ng sanlibutan. Why? Upang ang mga hindi nakakakita ay makakakita at upang ang mga nakakakita ay maging mga bulag. Ouch. Ano po niyo, napakalalim sinabi ng Rabbi, ano po? Yung mga hindi nakakakita, sabi niya, ay makakita. Those who are blind, now they will see. Pero sa mga nagsasabing they will see or they see, now they will be blind. Yun po yung nakakatakot. Ano po? Yun ay sa ating mga nakakilala sa ating Ama pero patuloy nating ini-ignore ang kanyang kadakilaan at nagkukulang tayo ng pangunawa. Anong ibig kong sabihin? Dumarating po sa atin yung mga pagsubok sa buhay, katulad ni kapatid na Geraldine. Kung wala pong pangunawa si kapatid na Geraldine, alam po ninyo, ang narinig ko na sinabi niyang patutuo, bago daw po siya isalang sa ICU at lagyan ng coil yung kanyang ulo. Nagpapatawag po siya para po sa panalangin. Pero wala po siyang matawagan. Kaya sinalanang po na nanalangin. Now, ang hindi po alam ni kapatid na Geraldine, bago po mangyari yung kanyang pagkukoil sa kanyang ulo, marami na pong panalangin ang ipinarating sa ating Ama. Pero nevertheless, yun pong isipin niya na kailangan niya ng panalangin para humingi ng awa at
tulong kay Amang Yahweh is a testament, isang patutuo na nagtitiwala ang ating kapatid na Geraldine sa tulong at himala ng Ama at hindi sa kanyang mga doktor. Yun po yung testamento. Kaya sa mga katulad po natin na walang inaasahang iba maliban kay Amang Yahweh, tayo po yung dating bulag na ngayon ay nakakakita. Huwag sana tayo, yung mga nakakakita dati, and then tayo ay magiging bulag. Yun po yung nakakatakot. Ano po? Na nakikita na natin pero hindi pa natin mapag-unawa. Huwag naman sana. Ano po? Huwag naman sana. Kaya sabi ng ating rabay, ako'y dumating dito para yung mga hindi nakakakita ay makakita. That is the goal. Yun po yung dahilan kung bakit nangangaral tayo. Hanggang ngayon nangangaral pa rin tayo. At hindi tayo titigil sa pangangaral dahil ito ang kagustuhan ng ating rabay. Kaya sabi niya dito sa Isaiah 42 verse 16, eto ang pangako ng ating rabay sa mga nakikinig na mga kapatiran at sa mga makikinig pa. Ito ang pangako ng rabay. Isaiah chapter 42 verse 16. Ito po ang pangako ng rabay. Talastasin natin ang pangako ng rabay sa mga hindi nakakakita pero ngayon sila ay makakakita. Yun ang sinabi ng rabay. Ano po? Bakit ito ang gagawin ng rabay sa atin? Chapter 42 verse 16. At aking dadalhin ang bulag. Now, hindi bulag physically, ano po? Kundi yung bulag sa pangunawa na ngayon ay gusto nang makakita. Ito po tayo. Kaya unti-unti tayo po ay nakakaalam sa salita ng Ama. Tayo po, lalong nadadagdagan yung ating pangunawa. Little by little, nauunawaan na natin kung bakit ganito ang sinasalita ng Biblia. Dahil sa kagustuhan natin na makilala ang ating Ama sa ating Bible study, sa women's ministry, sa men's ministry, at sa bawat salita niya tuwing Sabbath service. Tayo, yung mga bulag dati na gustong makakita. Kaya sabi ng rabay, aking dadalhin ang bulag. Kayo, ako, tayo. Sa daan na hindi nila nalalaman. We don't know kung gaano ang pagpapala ng Ama. Hindi natin alam. Musmus pa tayo sa pangunawa ng Ama, pero dahil sa kanyang awa at pagpapala, anong sabi niya? Dadalhin daw niya tayo sa mga hindi pa natin nauunawaan. Sa mga landas na hindi nila nalalaman ay ay papatnubayan ko sila. Hallelujah. This is His promise. Kaya hindi tayo magiging bulag sa ating pang-araw-araw na buhay. At kung mapapansin ninyo, ang aral ng rabay ay kung paano mabuhay araw-araw. Hindi po siya nangangaral kung paano mabuhay for the whole year. No, araw-araw po. Why? Because tomorrow is never been promised. Today is the day. Don't worry about tomorrow, sabi ng ating rabay. Aking gagawing liwanag ang kadiliman sa harap nila at mga likong daan sa matuwid. Ang mga bagay na ito ay aking gagawin at hindi ko kalilimutan sila. Hallelujah, tayo po yun. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina bago tayo magsimula, ipinangako ng Ama sa atin na hindi niya tayo iiwanan at pababayaan. That is His promise. Kaya sabi niya dito, hindi ko sila kalilimutan. Tayo yung kanyang mga bulag na inakay in the beginning. Dahil ang ating rabay ang nagpasimula ng ating pananampalataya, therefore siya rin ang tatapos. Kaya sabi ni Apostol James, eto, dahil sa pangunawa na ibinigay ng ating rabay kay Santiago, ito ang sinabi ni Santiago. Santiago chapter 1 verse 5. Ito ang sinabi niya.
Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, if anybody lacks wisdom, kung mayroon daw sa atin ang nangangailangan ng karunungan, anong sabi ni Santiago? Humingi sa Ama. Saan tayo hihingi? Hindi sa mga asawa natin. Hindi sa mga pastor natin. Sa Ama tayo humingi. Na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat. At ito'y ibibigay sa Kanya. Ito po yung kailangan natin para mamuhay ng maayos araw-araw. Huwag po nating hilingin na tayo yumaman at maging milyonaryo. Huwag po nating hilingin na tayo makapagpatayo ng mga mansyon. Huwag po nating hilingin na tayo po'y magkaroon ng napakalaking pera sa bangko o magkaroon ng napakaraming ginto. Hindi po. Hilingin po natin ang karunungan para mabuhay po tayo. This life and afterlife. Yun po yung ating pangako na ibinigay ng Ama sa atin. Dahil kung tayo po'y may karunungan ng Ama, hindi lang po tayo mabubuhay dito sa lupa na ito, kundi even after this life, mabubuhay tayo uli. Yun po yung dapat nating unawain. Ano po? Kaya kailangan tayong maging mapagpagal sa pag-aaral sa salita ng Ama. We were blind. Now we see. Ano po? Bakit? Ito. Psalm 146. Ito ang sinabi ng ating sumulat ng mga awit. Mga awit, chapter 146. Ito. Verse 8. Idinidilat ni Amang Yahweh ang mga mata ng bulag. So, sino po ang makapagpapadilat sa ating mga kakulangan sa pangunawa sa Ama? Si Amang Yahweh lamang po. Hindi po natin ito makukuha sa YouTube. Hindi po natin ito makukuha sa mga babasahin ng anumang mga libro. Kay Amang Yahweh lamang po. At kung hihilingin natin kay Amang Yahweh ang pangunawa, then, sabi nga ng ating rabay, kung ako'y magsasalita at maririnig ng aking mga tupa ang aking tinig, makikilala ng mga tupa ang aking salita. Kapag tayo po ay may karunungang mula sa Ama, mapipiho po natin kung ang nagsasalita na ating pinapakinggan ay mula kay Amang Yahweh or mula kung kani-kanino lang. Karunungan pong mula sa Amang hilingin po natin. At ang karunungang mula sa Ama ay banal. Ano po? Yun pong tandaan natin. Kaya sabi dito, si Amang Yahweh ang nagpapadilat sa mga mata ng bulag. Totoo po. Ibinabangon ni Amang Yahweh ang mga nasusubasob. Iniibig ni Amang Yahweh ang mga matuwid. Dahil tayo lamang ay magiging matuwid sa harapan ng Ama dahil sa kanyang mga salita. Kaya tandaan po ninyo, we were blind. Gawin niyong personal. I was blind. Now I see. Yun po, gawin natin. Ano po? Gawin nating personal. Ano po? Dahil kung mayroon mang makakaunawa sa atin, sa panahon nung tayo po ay naging ignorante sa buhay na ito, kung tayo po ay may kakilala na makakaunawa sa atin, ito po yung sinabi ni Apostol Saulo sa kanyang sulat sa mga Hebreo. Ito po ang sinabi niya. Hebrew chapter 5 verse 2. Hebrew chapter 5 verse 2. Ito. Kung may makakaunawa sa atin, ito. Tatas ko sa pagbasa sa verse 1. Sapagkat ang bawat saserdote palibhasa ay hinugot sa mga tao ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Ama
upang siya makapaghandog ng mga kasalanan at makakaloob na manghain namang patungkol sa mga kasalanan, na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakakaalam at nangakamamali. Yamang siya rin naman ay nalilibid ng kahinaan ng sinong tinutukoy dito na siya daw makakaunawa sa atin? Ang ating punong saserdote. At sinong saserdote ang binabanggit dito na makakaunawa sa atin? Ang ating Rabbi Yeshua. Dahil ang saserdote na ginampanan ng Rabbi ay kahiluntulad ng mga saserdote nung panahon ng mga Israelita nung sila naghahandog pa ng mga handog na susunugin para sa kasalanan. At ang saserdoteng ginawa ng mga saserdote nung panahon nila ay ginampanan din ng Rabbi nang ginawa niya ang kanyang sarili bilang punong saserdote at inihandog niya ang kanyang sarili para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. At siya daw ang mas higit na nakakaalam kung ano ang pakiramdam at pangangailangan ng isang taong bulag dati sa kanyang mga kasalanan. Ano po? Kaya kung meron po tayong kaibigan na magpaparating ng ating mga kahinaan at ating pagkabulag sa salita ng Ama at pagkauhaw, ito po yung ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Now, mayroon pong isang kwento ang tatalasasin sa inyo ng ating Rabbi na gusto niyang maunawaan natin yung kwento na ito para sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito po, Marcos chapter 10. Ito po yung kwento na gustong iparating ng Rabbi. Marcos chapter 10. Simulan ko po sa verse 46. Ito po. Marcos chapter 10 verse 46. At nagsidating sila sa Jericho or Jericho, meaning ang Rabbi at ang mga apostol. Ano po? At habang nililisan niya ang Jericho, nakasama ng kanyang mga alagad at ng lubhang maraming mga tao, ang anak ni Timeo na si Bartimeo na isang pulubing bulag ay nakaupo sa tabi ng daan. One time, ang ating Rabbi kasama ng kanyang mga apostol at maraming mga sumusunod na maraming tao ay pumunta sa Jericho. Ano po? At nang paalis na sila sa Jericho, ay may isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan. Ang pangalan niya ay Bartimeo. Nang marinig niya na ang Rabbi Yeshua na taga Nazareno ay dumaraan. Ito ang ginawa ni Bartimeo. Siya ay nagpasimulang magsisigaw at nagsabi, Yeshua! Ikaw na anak ni David! Mahabag ka sa akin. Now, alam po ninyo, kung mayroong mang bagay na gustong marinig ng Ama sa atin, yung humingi tayo ng tulong sa Kanya. Dahil alam ng Ama na kung tayo po ay humingi ng tulong sa Kanya, kinikilala natin Siya bilang ating Ama at Elohim at nagtitiwala tayo sa Kanya. Kaya nga sinabi mismo ng ating Rabbi, kayo na ba'y humingi sa aking pangalan? Narinig po natin yun, di po ba? Kayo na daw ba ay humingi sa kanyang pangalan? Tayo na daw ba ay dumaing sa pamamagitan ng kanyang pangalan? Meaning baka hindi pa po. Baka panahon na po para humingi tayo at humingi ng daing sa ating Ama sa pamamagitan ng ating Rabbi. Kaya nang marinig ito ni Bartimeo na daraan ng Rabbi, sumigaw po siya. Sabi niya, Yeshua, anak ni David, mahabag ka sa akin. Now, ano pong nangyari? Verse 48. At siya'y pinagwikaan ng marami upang siya'y tumahimik. Nang marinig siya ng mga tao, pinapatigil siya. Bartimeo, tumigil ka, hindi ka maririnig ng Rabbi. Sabi nila siguro. Pinapatigil siya. Bakit?
Nakakalikha lang siya ng ingay at gulo. Kaya pinapatigil siya ng mga tao. Now, tumigil ba si Bartimeo? Tuloy natin. Datapwat siya, meaning si Bartimeo, ay lalong sumisigaw, meaning lalong nilakasan ni Bartimeo ang kanyang hinaing. At sinabi niya, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. Now, alam po ninyo, sometimes sa ating mga panalangin at hinaing, kung kulang po yung isang panalangin po ninyo, gawin po ninyong 2, 3, wag po kayong tumigil hanggat hindi dumarating yung hinihiling po ninyo. Kung kailangan po ninyong iiyak, iiyak po ninyo. Dito makikita ng Ama yung kagustuhan natin. Tayo ba ay tapat sa gusto natin? Kailangan ba natin? Dito po na malalaman ng Rabbi kung hanggang saan yung ating tinatawag na kagustuhan sa hinihiling natin. Dahil nang lalong nagsisisigaw si Bartimeo, anong nangyari? Lalo naman siguro siyang pinatigil ng mga tao, ano po? Pero tingnan natin sa verse 49. Tumigil si Yahshua. Meaning narinig niya yung lalong sigaw ni Bartimeo. So, sa kalagitnaan ng napakaraming tao, narinig ng ating Rabbi ang tinig ni Bartimeo. Tumigil siya. And then, anong ginawa ng Rabbi? Tawagin ninyo siya. Tinawag si Bartimeo. And then, anong sinabi ng Rabbi? At tinawag nila ang lalaking bulag. Na sinasabi sa kanya, lakasan mo ang iyong loob, ikaw ay magtindig, tinatawag kanya. Alam po ninyo, ang mga kapatiran po natin na nagpapatutuo ay siyang katulad ng mga tao na pumunta kay Bartimeo na nagsabi, magtindig ka, magpalakas ka, naririnig ka niya, tinatawag ka niya. Kaya po tayo may testimonya. At may mga pagkakataon na sa kagustuhan natin na maging pagpapala ng Rabbi. Kung minsan kailangan nating mag-exert ng mas malalim pa na effort, yung mas maigting pang effort. May mga pagkakataon na may kukontra sa atin. Katulad ng ginawa ng mga tao kay Bartimeo. Dahil kung tumigil si Bartimeo nang pinapatigil siya ng mga tao, sigurado hindi siya narinig ng Rabbi the first time. Pero hindi po. Dahil nung lalong siya'y pinipigil ng mga tao, lalo namang nilakasan ni Bartimeo ang kanyang sigaw. Anong nangyari? Verse 51. At sumagot sa kanya si Yahshua na sinabi, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Alam po niyo, napakasarap pong marinig natin ang Rabbi na sabihin niya sa atin, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Bakit? Nakita ng Rabbi yung pagpupumilit natin na malaman ang kanyang katotohanan, na malaman ang kanyang mga salita, na tanggalin ang pagkabulag sa ating mga mata. We were blind at gusto nating makakita. Tayo ay nasa gitna ng ating mga kabagabagan at gusto nating makaahon sa nararamdaman nating pighati at kahirapan. Kung kailangan nating isigaw, sabi ko nga, isigaw ninyo sa panalangin ninyo. Go to your room, lock it, and cry in there, asking Father Yah what you want from Him. Siya po ang nakakaalam. At kayo lamang po ang pwedeng magsabi sa Kanya kung ano yung gusto po ninyo. Para po sa lalong ikaluluwalhati ng Kanyang pangalan, gagawin po niya ito kung ito po'y nararapat sa inyo. Kaya sabi ng Rabbi, anong gusto mong gawin ko sa iyo? At sinabi ng lalaking bulag, Rabbi, natanggapin ang aking paningin. Yun ang kahilingan ng ating bulag. Bakit? Bulag nga siya.
Anong sinabi ng rabay? At sinabi ng ating rabay, humayo ka ng iyong lakad, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Yun po yung dahilan kung bakit tayo may aral. Yun po yung dahilan kung bakit tayo may service. Yun po yung dahilan kung bakit tayo may women's ministry at men's ministry at Bible study. Bakit? Para sa ating pananampalataya, paglago ng ating pagtitiwala sa Ama. This is the reason why. Dahil walang imposible sa isang taong nananampalataya. Yun po tandaan nyo palagi. There is no such thing as impossible sa isang taong may pananampalataya. Tandaan po nyo yan. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Salmo chapter 119 verse 105. Eto. Salmo 119 verse 105. 119, 105. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Now this is true. The moment na tayo po'y nananampalataya, the moment na tinanggal ng rabay ang pagkabulag sa ating mga mata, now we see. Now, sasabihin natin, ang salita mo, Amang Yahweh. Ang salita mo, aking rabay, ay landas sa aking mga paa. Liwanag sa landas ng aking mga paa. Now we know what to do in our daily life. Kung paano tayo umasta, kung paano tayo magsalita, kung paano tayo makisalamuha, kung paano natin turuan ng ating mga anak, kung paano natin tratuhin ang ating mga asawa, kung paano tayo mabubuhay ng may pagpapala kay Amang Yahweh. Bakit? Dahil ang kanyang salita ay ilawan sa ating mga paa. Now we see. Ano po? Now we see. Kaya sa panahon ni Haring Solomon, eto, ang pinakamatalinong nabuhay sa ibabaw ng lupa ay may masasabi din sa salita ng Ama. Proverbio chapter 6 verse 23. Kawikaan chapter 6 verse 23. Sabi niya dito, sapagkat ang utos mo, Amang Yahweh, ay tanglaw, at ang kautusan ay liwanag, at ang saway na turo ay daan ng buhay. Na paano tayo mamamali kung tayo sa araw-araw ng ating buhay ay ginagabayan tayo ng salita ng Ama, ng kautusan ng Ama, at saway at turo ng Ama sa ating pang-araw-araw na buhay? We cannot be wrong. Hindi po tayo mamamali. Hindi po tayo mamamali. Ano po? Hindi po tayo mamamali. Kaya sabi ng ating rabay dito sa John, eto, John chapter 5 verse 25. Ito po, sabi ng ating rabay. John chapter 5 verse 25. Katotohanang sinasabi ko sa inyo. Ang rabay nagsasalita po nito, dumarating ang panahon at ngayon na nga. See? Kung nung panahon ng rabay almost 2,000 years ago, sinasabi niya ito. Now, sinasabi niya uli sa atin, this is now the time. It's not yesterday. It's not tomorrow. Today is the day. Na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Ama. Now, sino yung mga patay? Yung mga hindi nakakilala kay Amang Yahweh, yung mga bulag kay Amang Yahweh, at yung mga hindi nananampalataya kay Amang Yahweh. Now, maaaring mayroon sa atin, o mayroon sa mga makikinig, o mayroong ibabahagi ninyo sa inyong mga mahal sa buhay. Now is the day. Now is the time na ang mga patay ay mabubuhay sa tinig ng Ama, at ang mga makakarinig ay mga bubuhay. This is the day.
Kaya mga kapatid ko, i-share ninyo ang aral na ito sa inyong mga mahal sa buhay. I-share ninyo ang aral na ito sa inyong mga kaibigan at mga kakilala. This is the day. Baka sa kanila din ang aral na sinasabi ng ating rabay. Ano po? I-share nyo sa kanila. Ito pa. John, chapter 12, verse 40. Ito pa. Yohanan, chapter 12, verse 40. No. Bago yun. Sa Jeremiah muna tayo. Jeremiah chapter 7 verse 26. Eto. Kung hindi natin marinig ang sinabi ng ating rabay ngayon, may sinasabi si Jeremiah bago natin puntahan yung John. Etong sabi ni Jeremiah na pasubali na sinabi din niya sa mga Israelita nung hindi rin siya pinakinggan nung nangangaral siya. Eto. Ang sinabi din ni Jeremiah. 7:36. These were before. Etong sabi niya. Jeremiah chapter 7 verse 26. Gayon may hindi sila nangakinig sa akin. Now, sabi ni Jeremiah, makinig kayo sa salita ng Ama. Darating ang mga Babylonia na susunog sa Jerusalem at sasakop sa ating bansa. That was the day. Those were the times. Pero sabi niya rito, gayon may hindi sila nakinig sa akin o nangikinig man ng kanilang pakinig, kundi pinapagmatigas ang kanilang leeg. Sila ay nagsigawa ng lalong masama kaysa sa kanilang mga magulang. Hindi sila nakinig. They continue to their living. That was in Jeremiah's time. Ano po? Now, balikan natin ang ating rabay na sinabi niyang, this is the day. Ano po? Now, what if hindi natin dinggin? Ito, chapter 12, verse 40. Chapter 12, verse 40. Ito, ang sinabi naman niya. Binulag niya ang kanilang mga mata. Pinatigas niya ang kanilang mga puso. Baka sila yung makakita ng kanilang mga mata at mga kaunawa ng kanilang mga puso at mga balikloob at sila'y mapagaling ko. Pero since walang nakikinig, binulag ni Amang Yahweh ang kanilang mga mata para hindi na sila makaunawa. Kaya tama yung sinabi dito ni Apostol Saulo sa kanyang sulat, not Saulo ba to? Sulat ni Saulo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Ito, Roma chapter 1 verse 20. Roma chapter 1 verse 20, ito ang sabi ni Apostol Saulo. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ng sanlibutan ay nakikitang maliwanag. Sapagkat anto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at kadakilaan, upang sila'y walang madahilanan. Now, ipinakita ng ating Ama at ng ating Rabay sa tao ang kanyang kadakilaan at ang kanyang mga ginawa, ang kanyang mga himala, ang mga patutuo ng kanyang mga lingkod. Para sa mga hindi nananampalataya at may mga tinatawag na mga doubts sa pananampalataya. Bakit? Upang sila'y walang madahilan. Para wala silang excuse. So narinig po natin, wala tayong excuse. Dahil after na marinig natin ang lahat ng mga ito, at nakita natin, narinig natin yung mga patutuo ng ating mga kapatiran at hindi natin pinakinggan at nagpatuloy tayo sa ating pagiging bulag. Ito ang sinabi ni Jeremiah, dahil sa kakulangan din at katigasan din ng ulo ng bayang Israel na siyang
Sasabihin din ng rabay sa atin kung mananatili din tayong magiging bulag sa ating pananampalataya at hindi pa rin natin mapagtatanto ang kadakilaan ng ating Ama at ang kagalingan ng ating rabay nang siya mamatay sa tulos na namatay para sa atin. Ito, Jeremiah chapter 5 verse 21. Inyong dinggin ngayon, o hangal na bayan, na tatawagin tayong hangal. Panahon ng Israelita, panahon din natin. Wala tayong pinag-iba. Nangaral si Jeremiah sa bayang Israel. Wala din naman tayong excuse dahil may nangangaral din naman sa atin. Pero kung magpapatuloy po tayo sa ating paggawa ng kamangmangan, yung hindi natin pagkilala sa ating Ama, yung kawalan natin ng pangunawa sa kanyang mga salita. Dinggin ninyo, o hangal na bayan, at walang unawa, na may mga mata, hindi nakakakita, mga may pakinig, at hindi nakakarinig. Now, ito ang sabi ni Amang Yahweh kay Jeremiah. Ano po nasasabihin ni Jeremiah sa bayang Israel? Hindi kayo nangatatakot sa akin, sabi ni Amang Yahweh. Now, hindi ba natin kilala si Amang Yahweh para hindi tayo matakot? Now, alam ko, narinig ko ito sa women's ministry. Sa aral ni Solomon, sa kanyang kawikaan. No, sa kanyang Ecclesiastes, chapter 12, verse 13. Ito ang wakas ng mga bagay, sabi ni Solomon. Matakot ka kay Amang Yahweh at gawin mo ang kanyang mga utos. Yun ang kanyang sinabi. Kaya sabi ni Amang Yahweh, hindi kayo natatakot sa akin, sabi ni Amang Yahweh. Hindi ba kayo nanginginig sa aking harapan? Tama po. Wala na ba tayong pakundangan at respeto sa salita ng Ama at hindi natin napag-uunawa? Hindi pa tayo hindi pa tayo natatakot? Tama po. Hindi ba kayo nanginginig sa aking harapan na naglagay ng buhangin na pinakahangganan ng dagat sa pamamagitan ng pinakawalang hanggang pasya upang wag makalampas? Now, ikinikwento rito ni Amang Yahweh yung kanyang kapangyarihan. Ano po? Bagamat mag-inalo ng kanyang mga alon, hindi rin mananaig. Bagamat ang mga ito'y nagsisihugong, hindi rin mga ito'y makaraan. Now, pinapakita ni Amang Yahweh, pinapaunawa niya ang kanyang kapangyarihan. Ngunit ang bayang ito ay may magulo at mapanghimagsik na puso. Ouch! Huwag naman sana tayo. Ano po? Sila'y nanghimagsik at nagsiyaon. Verse 29. Hindi ba dadalaw ako dahil sa mga bagay na ito? No. Huwag po natin hintayin. Katulad ng ginawa ni Amang Yahweh sa bayang Israel nang dumalaw siya. Paano siya dumalaw? Nang payagan niya ang Babylonian Empire. Nasakupin ang Jerusalem. Sunugin ang buong bayan. Patayin ang mga matatanda at mga bata, 10 ng kanilang haring si Sidikaya. Pinatay si Sidikaya. Pero pinatay muna ang kanyang mga anak sa harapan niya bago siya pinatay. Ganun po dumalaw si Amang Yahweh sa bayang Israel nung panahon nila. Huwag po nating hintayin na mangyari ito sa atin bago tayo manampalataya. At hilingin natin sa Ama na tanggalin ang pagkabulag sa ating mga mata para tayo magkaroon ng unawa. Huwag nating hilingin o hintayin na dalawin tayo ni Amang Yahweh. Hindi ba maghihiganting aking kalooban sa ganyang bansa na gaya nito? Hindi ba siya maghihiganti? Isang kamangha-mangha at kakilakilabot na bagay at ay nangyayari sa lupain. Hihintayin ba natin? Ang mga propeta ay nanganghuhula ng kasinungalingan at ang mga saserdote ay nangagpupuno sa pamamagitan ng kanilang mga kamay at iniibig ng aking bayan na magkagayon. At ano ang inyong gagawin
sa wakas niyaon. Huwag po nating hintayin. Ano po? Na dalawin tayo ng Ama sa kanyang galit at bangis. Ngayon pa lamang po, tayo na po'y magkaroon ng pangunawa na maunawaan natin ang kanyang salita at tayo po ay tumigil sa pagiging bulag-bulagan natin sa pananampalataya. Kung tayo man po'y nagkulang sa mga pangunawa, hilingin natin sa Ama. Gayahin natin yung kwento ni James. Humingi tayo ng karunungan sa Ama. Dahil ang lahat ng karunungang nagmumula sa Ama ay banal, mabuti, at kaiga-igaya. Mga kapatid ko, ito po ang aral ng ating rabay. And I'm praying and hoping na kung tayo man po ay bulag before, sana naman ay masabi natin, now I see. Pero wag naman sanang tayo'y bulag ngayon at magpapatuloy pa rin tayong bulag sa ating pananampalataya. Naway ang pagpapala po ng rabay ay sumainyong lahat at ang pangunawa ng rabay, ang kaalaman ng rabay ay maibahagi sana sa atin para tayo hindi manatiling bulag bagkus tayo ay makakakita ng maliwanag at mamamalas natin ang kapangyarihan ng Ama, ang pagpapala ng Ama, ang kaawaan ng Ama, ang kagalingan ng Ama, at ang pagpapatawad ng Ama sa ating buhay araw-araw. Purihin po ang ating Amang Yahweh, purihin po ang ating Rabay, Yeshua HaMashiach. Naway gabayan po tayo ng banal na Espiritu ng Ama sa pamamagitan po ng pangalan ng ating Rabay, Yeshua HaMashiach. Salamat po sa inyong lahat. Shalom! Hallelujah, mga